Masayang araw, mga ka-PL. Parang meron po yatang napikon sa ginawa ni Atty. Vic Rodriguez na libro, mga kababayan. Walang iba kundi itong Kingmaker. Meron pong naghain ng disbarment laban kay Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan. Nung mabasa ko po itong balita, bigla pong napatanong ako, mga kababayan. Sa mga nakakilala ho dito, itatanong ko po sa inyo, paki-comment naman po. Nagtatanong lang ako ha. Ito bang mama na ito na naghain ng disbarment laban kay Atty. Vic? Tropa ba ito ng mga nasa malaking bahay, mga kababayan? Kasama ba nila ito sa kanilang circle of friends? Hindi ko naman po kasi masyadong kilala ito eh. Hindi kaya nautusan to ng babae na nakatira sa malaking bahay, mga kababayan, na meron pong porceras? O baka naman nautusan nitong mama na tabingi ang panga? Nagtatanong lang po ako ha. Hindi ko po kasi kilala masyado itong taong ito. Kung ngayon ko lang yata ito nakita o baka nakalimutan ko lang, mga kababayan. O ito po yung balita, mga kababayan, basahin ko po sa inyo. Isa po ito sa mga mapapag-usapan po natin. Pangalawa, itong sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kasundaluhan ho natin. Ang sabi niya, kinakailangan maghanda na kayo. Ha? At dapat handa kayong mamatay para sa Taiwan. Aba! Kung sakasakali daw na magkaroon ng gyera Taiwan versus China, mga kababayan, ipapadala yata yung ating mga kasundaluhan doon sa Taiwan at makikipagbakbakan. Aba, papayag kaya nito yung ating mga kasundaluhan at ang AFP o si Browner? Anong laban noon natin? Diyos ko po, mahamagin. Kaya ba natin makipaglaban sa China? At ang pangatlong pag-uusapan pa natin, mga kababayan, etong tambalang Bamakino tsaka Marcos. What? Sa 2028, mga kababayan. O ito po yung balita. Basahin ko na po. Simulan na natin, mga kababayan. Disbarment complaint versus Atty. Vic Rodriguez inihain sa Korte Suprema, mga kababayan. Ako po, grabe na talaga ito. Mukhang natutupad na yata, mga kababayan, yaong Oplan Horus na lahat ng mga naging kaalyado o kaalyado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay gigipitin. No? Yung iba, ipapakulong. Sa madaling salita, babalikan. Naku po. Naghain ng disbarment complaint sa Korte Suprema ngayong araw si Jason Binay Suarez kontra kay Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan. Hindi ko po kilala itong si Jason Binay Suarez, mga kababayan. Kayo, baka kilala nyo po ito. Baka meron po kayong mga naitagong larawan na kasama ang mga nakatira ngayon sa malaking bahay. At baka kilala nyo, paki-comment nyo na lang. Basta ako, hindi ko kilala ito. Ngayon ko lang siya nakilala kasi nga naghain siya ng disbarment kay Atty. Vic Rodriguez. Kanyang isinampa ang naturang reklamo upang ma-disbar ang dating executive secretary na maalalang naging abogado rin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, dahil nga naging abogado siya ni Bongbong Marcos, si Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan,
Maraming nalalaman itong si Atty. Vic Rodriguez at matagal siyang naging abogado ni Bongbong Marcos. Di ba? Kasama pa nga si Atty. Vic Rodriguez sa kampanya ni Bongbong Marcos hanggang sa binigyan siya ng posisyon at hanggang sa umalis siya sa kanyang pwesto dahil hindi niya na di umano nagugustuhan yung mga nakikita niya, yung kanyang mga nasasaksihan. Kaya parang nandidiri itong si Atty. Vic Rodriguez, nilayasan yung kanyang magandang pwesto. Di tulad ng iba dyan, kapituko, alang-alang sa, siyempre, sweldo at pwesto. Kapangyarihan din yan eh. Diba? Giit ni Suarez, may nilabag umano na tungkulin si Rodriguez sa pagkaabogado sa kanyang isinulat na librong Kingmaker, the hard copy. Merong nilabag si Atty. Vic Rodriguez. Attorney ito. Teka lang mamaya ko itutuloy yung basa. Abogado, magaling na abogado itong si Atty. Vic Rodriguez. Kung ako, abogado, halimbawa ilalagay ko yung sarili ko sa pagkatao o sa katauhan ni Atty. Vic Rodriguez, hindi ako basta-basta gagawa ng isang libro na ang nilalaman ay pawang katotohanan, walang kasinungalingan, no? Kasi alam kong tama ang sinasabi ko. Wala akong nalabag sa batas. Bakit ako gagawa ng labag sa batas? Maaari kong ikakadisbaryan. Dahil sinulat ito, dahil gumawa si Atty. Vic ng libro, ito ngang Kingmaker, walang mali sa ginawa niya. Maaaring yung mga nilalaman doon sa libro, masakit yon para sa kanila. Hindi ko sinasabing itong naghain kundi, siyempre, sino ba ang nilalaman doon sa libro? O sa mga nakapagbasa na ng Kingmaker, paki-comment. Ako, kahit hindi ko nabasa, naririnig ko lang sa mga kwento-kwento nitong mga nakabasa ng libro, ang mga pangalan daw na nakalagay doon sa libro, yung kilala ho ninyo na tinatawag nating palaka. At, siyempre, kung di ako nagkakamali, kasama na rin yata yung tabi niya yung panga. Paki-correct po ako kung maliho ako kasi hindi ko pa talaga nabasa yung libro. Sana bigyan ako ni Atty. Vic Rodriguez. So, dahil sila nga, ang mga nakalagay doon sa libro, mabigat yon mga kababayan. Maaring yun ang naging dahilan kaya sila nasaktan. At malay natin, ako hindi ko sinisigurado baka lang, inutusan lang tong taong ito. Ikaw na nga maghain doon ng disbarment laban kay Atty. Vic Rodriguez. Kasi kung kami masyadong halata, di ba? Ikaw, at least, pwedeng mag-isip lang ang tao kung magkakilala ba tayo o hindi. Inutusan ka ba namin o hindi. Pero, analisahin po natin mga kababayan, sino ba? Sino ba ang mga pangalang nabanggit doon sa libro? Hindi naman itong mama na ito, hindi naman si Suarez. Kundi yung nasa malaking bahay man, mga kababayan, posible namang itong si Suarez ang gagante para doon sa malaking bahay. Ano merong relasyon nila? Diba? Yun na nga. Ang haka-haka na rin ng ating mga kababayan, baka nabayaran daw ito. Baka lang. Ako, wala akong sinasabing ganun Baka lang daw, mga kababayan, nautusan. Ganun ba? Ituloy ko yung basa. Ang ilan raw dito na usapin ay confidential hinggil sa kampanya ni PBBM noong nakaraang 2022 national and local election. Diba? Confidential daw, mga kababayan. So, kapag sinabing confidential, hindi pwedeng malaman ng taong bayan. Palibhasa, etong si Atty. Vic Rodriguez, merong tapang talaga. Maliban sa tapang, matalino pa. Alam niya yung ginagawa niya.
gumawa siya ng libro dahil alam niyang mali. Alam niyang walang mali sa ginawa niya. Gusto niya lang malaman nating lahat kung ano ang katotohanan na mga nasaksihan niya. Di ba? Pero ito po ang kinahinatnan. Sana mapaglabanan ito ni Atty. Vic Rodriguez. Sana wag itong tumalab sa kanya. Sayang. Habang kanyang paglilinaw naman na hindi ito nangangahulugan na pamumulitika, bagkos pagdulog lamang ito sa Korte Suprema. Ang isda po, mga kababayan, sa bibig po nahuhuli. Ulitin ko, gusto nyo? Ano sabi? Nilinaw daw po nitong taong ito na si Suarez, mga kababayan, na hindi daw po ito nangangahulugan na pamumulitika. Ano ho sa palagay ninyo, mga kababayan? Kahit magbasa po tayo ng mga komento dito, ito yung binabasa ko, mula po sa Bombo Radio yung binabasa ko. Nakikita nyo naman. Kahit magbasa ho tayo ng mga komento ho dito, nangunguna ho nakalagay ito pakita ko sa inyo dahil hindi ko may pakita dyan. Ano nakalagay dyan? Bayaran. Di ba? Di ba? Yan ang isa sa mga nakita ko kaagad na komento, mga kababayan. At marami pa ho dito nakalagay. Kung gusto niyo pong masaksihan, kayo po mismo magbasa ng mga komento dito na baka pati rin nga kayo naghinala na baka nautusan yan, baka nabayaran yan. Baka lang ako, nagbabasa lang ako ng komento, hindi ako nagsasabi at may pinakita ako. Di ba? Atty. Vic Rodriguez, tulad ng pagsuporta namin sa iyo noong nakaraang halalan na nilahukan po ninyo, ganun pa rin po ang pagsuporta namin sa iyo hanggang ngayon. Lahat kayo ng mga Duterten, siyempre, espesyal si Pastor Apollo Kibuloy, lahat kayo na sinuportahan ho namin, nasa likod pa rin po ninyo kami. Hanggang sa 2028, ituloy nyo po ang laban, Atty. Vic Rodriguez. Laban sa pagka-senador. At malay natin, baka masungkit na natin ang tagumpay. Kasi bilog ang bola. Ang relo ay umiikot o ang oras ay umiikot. At malay natin, baka sa atin na tumapat ang oras at magtagumpay tayo. Atty. Vic Rodriguez, ipapanalangin namin na malagpasan mo lahat ng ito. Kaya mo yan, matalino ka, magaling ka. Ayos, dito na po tayo sa isa pang balita, mga kababayan. Nako, matindi ho ito. Ito pong nakita ko po sa post ni Atty. Lambino. Ayan Atty. Raul Lambino. Basahin ko na lamang po dito sa anong pangalan ng website na ito. Pinoy Expose. Ayan, makikita nyo naman po Ayan Pinoy Expose, mga kababayan. Ang sabi PBBM tells PH soldier be ready to die for Taiwan. Mga kasundaluhan, kaya nyo ba? Kapag halimbawa nangyari na ang gulo ng Taiwan at ng China at aatasan na kayo, lalasigi sakay na kayo ng C-130, punta na tayo doon sa Taiwan, magipaggira na tayo. Papayag ho ba kayo? Nagtatanong lang po, hindi ko po inuudyukan sila na wag silang sumunod sa utos. Sino ba naman ako para sundin ng mga yan? Nasa inyo po ang mga pagpapasya. Ito sabi President Ferdinand Marcos Jr. during his interview in India, August 6, 2025,
where he announced the change in the country's foreign policy from neutrality to belligerency against China, saying there is now way the Philippines can avoid being involved in a war between China and the United States over Taiwan. The president is basically telling Filipino soldiers to be ready to die for the sake of Taiwan, mga kababayan. Nako. Halimbawa, nagkagulo ang Taiwan at China. Nagbarila na, naggera na sila. At nakialam tayo, no? Nang himasok tayo, nakisawsaw tayo sa gulo natin dalawang bansa. Buti sana kung yung mga kasundaluhan lang natin na ipinadala sa Taiwan ang maaapektuhan o magiging collateral damage. Di ho ba, mga kababayan? Baka ho pati itong ating bansa, tapunan po ito ni Xi Jinping ng sangkaterbang malalaking missile. Naloko na talaga, mga kababayan. Wala na yata sa matinong pag-iisip itong ating Pangulo. Nagtatanong lang ako. Kasi nilagyan ko ng yata di ba? Maayos pa ba pag-iisip nitong mama na ito? Pwede naman yan. Kasi ang dahilan niya kaya daw siya makikialam sa gera nitong China at Taiwan, para daw mailikas itong ating mga kababayan na meron pong bilang na 150,000 na mga OFW na nariyan sa China at sa Taiwan, nagkalat. Para daw mailikas na. Pwede mo namang ilikas, Mr. President, nang hindi tayo nakikisawsaw sa gulo ng dalawang bansa. Ano pumasok sa isip nyo? Bakit isaalang-alang nyo po ang buhay ng ating mga kasundaluhan na dapat ang inaatupag ay ang panloob na problema ng ating bansa? Di ba? Huwag tayong makialam sa gera nitong dalawang bansa na wala tayong kakayahan. Paano pag pinagbalingan itong ating bansa, bombahin ito ng China, durog tayong lahat. Ikaw buhay na buhay, kami mamamatay. Kasi siyempre ikaw lilipat ka man lang, lilipat ka lang ng ibang dimensyon. Samantalang kami dito, taragis na yan. Hindi makakakain ng maayos, walang mainom na tubig. Halimbawa nga, kung magkagera, ano pa makakainin natin? Ano pang iinumin natin? Mamamatay tayo sa gutom, maaari din tayong mamatay sa malalaking bala. Di ba? Naku po, Diyos ko naman, wag naman sana mangyari. Di ba, mga kababayan, tama pa ba ang nasa isip ng ating Pangulo? Sana mali itong balitang ito, mga kababayan. Sana fake news ho ito. Sana lang, para wag pong matakot ang ating mga kababayan na nandito sa ating bansa na walang kamalay-malay na nakikipag-usap na pala itong si Mr. President na handa siyang tumulong makisawsaw sa gera ng dalawang bansa. Ayaw po natin ng gera, mga kababayan, dahil wala ho tayong kakayahan. Wala tayong mga pangdigma na mga kagamitan. Taragis naman talaga, Mr. President, mag-isip-isip po kayo. Huwag niyo pong isaalang-alang ang buhay ng marami nating mga kasundaluhan. Kulang-kulang pa nga tayo sa sundalo Nasa 1/4 lang yata yung ating mga kasundaluhan kontra sa China. Anong laban ho natin? Diyos ko naman, mga kababayan. Sana po, fake news tong balita na ito na binasa ko. Kasi ipinost din po ni Atty. Lambino ayan ni Raul Lambino. Ipinost niya rin Basahin ko lang ng bahagya. Ayan lagay ko dyan Oh dear Lord,
Bakit tayo makikialam sa digmaan ng China, Taiwan at Amerika? Hindi dahilan ang mahigit na 150,000 OFWs na nasa Taiwan ngayon na tayo ay magkikipagbakbakan at magkikipagpatayan ang mga sundalong Pilipino kung sumiklab ang giyera sa Taiwan. Pwede naman nating ilikas at pauwiin mga OFWs natin na nasa Taiwan tulad ng ginawa natin noong nagkagulo sa Kuwait at Iraq at digmaang desert storm ng Amerika at Iraq noong 1990s. Di ba? Bakit din na lang kayo mag-utos po, Mr. President? Pauwiin na lang yung ating mga kababayan para wala na pong madamay yung na mga kasundaluhan. Wala hong kaya yung ating mga kasundaluhan, lalo na tayo. Diyos ko po naman, grabe naman itong ating presidente na ito. Tama pa ba ang nasa isip nito, mga kababayan? O eto na, pangatlo natin pag-uusapan po. Matindi. Ngayon pa lang ho, mga kababayan, meron na silang plano. Meron pang 2 taon mahigit para sa 2028 national election o presidential election, mga kababayan. Pero meron na silang tambalan. Si Inday Sara nga, hindi pa nga siguradong tatakbo sa pagka-presidente. Tinatanong siya, sabi niya, siguro mga 2026, December, magdidesisyon na ako. Pero sa ngayon, hindi muna. Pero sila, meron na akong tambalan. Matindi, oh. Oh, tambalang BBM Aquino. Ay, sorry. Tambalang Bam Aquino, Sandro Marcos sa 2028. Kita niyo na. Sandro. Akala niyo si Sandro? Hindi lang si Sandro. Meron pa. Tuloy ko yung basa. Umiinit ang usapin sa politika na kung sakaling hindi matuloy si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o PBBM na tumakbo bilang Vice Presidente sa tambalan nila ni Bam Aquino sa 2028 election, may plano o manong ipwesto ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos bilang kapalit na kandidato para sa parehong posisyon. Kita nyo na. Pagkatapos niya magpresidente, si BBM, pababaho siyang vice presidente, takbo ulit siya daw, mga sila ni Bam magkasama. Naloko na. At pag hindi tumuloy, kasi siyempre, lipad na yan eh. Lipad na ng ibang bansa yan, mga kababayan. Baka magtago na yan doon. Siyempre, maraming atraso yan eh. Hanapin talaga yan, mga kababayan. Si Sandro ang papalit. Mananalo kaya itong dalawa na to? Ang gulo na nila. Meron pang Risa at saka sino ba yung kasama daw ni Risa? Sino yung katambal ni Risa? Meron din silang tambalan na ngayon eh. Risa at saka si Trililing. Aloko na. Mas basura yun, mga kababayan. O, tuloy ko yung basa. Ayon sa mga balitang umiikot sa political circles, ang ideyang ito ay bahagi ng estratehiya para mapanatili ang impluwensya at kapangyarihan ng pamilya Marcos sa mataas na antas ng gobyerno kahit matapos ang termino ni PBBM bilang Pangulo. Aba, pananatilihin nila, mga kababayan, yung kanilang kapangyarihan at mataas na antas bilang isang politiko. Ganid sa kapangyarihan. Ganid. Mga kababayan. Ipinakita rin nito na maaga ng pinag-iisipan ng kampo ng Marcos ang magiging papel ng kanilang political allies at pamilya sa susunod na halalan. Dating magkalaban, ngayon magkakampi na sila, mga kababayan. Di bagay, magkalabang mortal ang Aquino at Marcos. Ngayon, ganito na ho sila. May mga
may mga taga-suporta na pabor sa naturang plano. Naniniwalang may potensyal si Sandro Marcos na ipagpatuloy ang mga programa at advokasya ng kanyang ama. Aba, teka, ano ba ang programa at advokasiyang nagawa o ginagawa ngayon ng kasalukuyang administrasyon? Kayo na pong humusga, mga kababayan. Kasi kung meron mang itong programa at programa na lang, wag na lang itong advocacy niya dahil wala akong nakikita ng advocacy niya, mga kababayan. Programa na lang. Wala naman yatang programang sinisimulan o ginagawa ngayon si Marcos, mga kababayan eh. Di ba? Ngunit, hindi rin nawawala ang mga kritiko na nagsasabing ito ay patunay na lamang na patuloy na political dynasty sa bansa. Ano pa nga ba? Na posibleng magdulot ng ng mas matinding batikos mula sa oposisyon at ilang sektor ng lipunan. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa kampo ni Marcos ukol sa usaping ito, ngunit malinaw na ang pangalan ni Sandro ay unti-unti nang inilalagay sa sentro ng mga political discussions para sa darating na 2028 election. Nako, totoy pa si Sandro Marcos para maging vice-presidente, para kumandidato bilang vice-presidente. Kasi ang presidente nitong tambalang Aquino Marcos, siyempre si Bam. No, halimbawa, mga kababayan, natuloy itong kanilang tambalan. At halimbawa din, nanalo. Ayan. Presidente si Bam Aquino. Vice-presidente si Sandro Marcos. Hindi kaya mas malala pa ang away nitong dalawang ito sa away ngayon ni BP Sara at ni Bongbong Marcos? Kasi mga kababayan, meron na pong history na ang Marcos at Aquino ay mortal na magkalaban pagdating po sa politika. Di ba? Kahit nga yung kanilang mga taga-suporta nagugurgura na para ipagtanggol lang yung kanilang mga sinusuportahang kandidato, which is itong mga Aquino at Marcos. Baka mas malala pa. Naku, kawawa ang Pilipinas, mga kababayan. Ngayon pa nga lang puro na nga lang usaping politika. Wala na nga tayo nakikitang proyekto nila Hindi nga makapagbigay halos ng trabaho sa ating mga kababayan Di ba? Marami tayong mga kababayan walang trabaho. Napakamahal ng presyo ng bilihin. Wala tayong nakikitang big ticket project. Wala nang ibang ginawa ang administrasyong ito kasama ng kanyang mga undersecretary at secretary, kundi batikusin, banatan, siraan ang mga Duterte. Hindi naman yan ang hangarin ng mga Duterte. Bakit sila naging politiko? Ang gusto lang naman nila, linisin ang Pilipinas. Tanggalin itong mga kawatan ng mga opisyal ng gobyerno. Parusahan. Tapusin ang insurhensya. Di ba? Ano pa ba? Droga na ngayon unti-unti na naman dumadami. Davao City, insurgency free. Droga, lusaw na. Di ba? Meron man yung mga ligaw-ligaw na lang yan, napadaan lang sa mga checkpoint ng Davao City. Akala siguro walang checkpoint. Akala siguro hindi mahigpit ang checkpoint. Meron namang K9 na nakakaamoy ng droga. Yung bang dadaan lang, dadalhin sa ibang lugar. Na-intercept. Yun lang naman Wala naman talagang
bentahan ng droga sa Davao City. Eh. O, yun lang. Walang droga. Yan, ang ganyang klaseng pamumuno ang gusto ng mga Duterte. Tahimik. Yung nakakapaglakad ang lahat sa hating gabi na makakauwing ligtas sa kanya-kanyang pamamahay. Di tulad ngayon, dami ng patayan, mga kababayan. Di ba? Eh pag sila nanalo, aba ang gulo-gulo. Baka mas malala pa po, mga kababayan, sa tambalang Marcos at Sara Duterte. Eh di mag-antabay tayo ng 2028 kung ito po'y magkakatotoo o hindi. Okay, so hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi, tigit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.